Hello, magandang araw sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa Samar. Mahina ang signal, so mahirap kayo makatawag sa akin. Sa number lang talaga kayo pwedeng tumawag sa akin. Pag sa Facebook, pwede nyo ako tawagan magmula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Pagkatapos nun, hindi na nyo pwede akong tawagan kasi mahina. Pwede chat, pero hindi ko kayo sasagutin sa chat or text. Dahil hindi ko kakayanin na sasagutin kayo. Sa totoo lang, pag tinignan ko yung chat request, tsaka text, ang haba, wala akong binubuksan. Kasi nga, pag binuksan ko doon, nakipagkwentuhan pa kayo sa akin, uubusin yung oras ko. Pangalawa, wala na akong panahon sa sarili ko. Okay lang sana kung empleyado nyo ako. Pero hindi rin eh. Boss ako dati, nag-uutos lang ako. Ako ngayon ang inuutusan, ano? So, pagpasinsahan nyo ako, kung nasisirmonan ko ang iba, dahil pati ba naman cellphone number, requirements, sa akin lahat kayo nagtatanong. Hindi naman ako si Superman. Intindihin nyo naman, hindi ako si Superman. Nag-iisa lang ako at saka hindi ko primarily na trabaho ito. Maliban lang kung gawin kong hanap buhay ito, pwede siguro. Bawat tawag ninyo may bayad. Para naman, pag mga common na tanong is yung secretary ko na lang sasagot. So, sana unawain nyo ako. Huwag nyo ibigay sa akin lahat. Ang pinakamahalaga dito, information. At paano nyo gagawin ang proseso. Yun yung pinakamahalaga eh. Pati ba naman requirements, anong gagawin nyo? Tutulungan, papalakad nyo sa akin. Tapos ako pang patatawagin nyo. Ay ko, Diyos ko naman, oo, pati ba naman ako papatawagin. Kayo na ngailangan ako papatatawagin nyo, Diyos ko. Diyos ko naman, Diyos ko, Diyos ko. Kaya ganito, mga kapwa ko pensionero, no? Mga veterano, anumang branch of service kayo, Coast Guard man kayo, jail management kayo, mga survivor, hiling ko lang sa inyo, kung hindi nyo alam paano ang proseso, paano makipag-usap, gamitin nyo yung pamangkin nyo, apo ninyo, o anak ninyo. Anong silbi ng mga anak ninyo kung hinahayaan lang kayo? Hindi nyo alam makipag-usap sa tutulang. Hindi nyo alam ang protocol sa tutulang. Kaya yung finance center ninyo or graduate management center ninyo, napipikon rin, nabubuisit rin. Kasi nga, yung mga tanong nyo, brown out, ano? Okay, dumilim, brown out. Okay. Nagka-problema. Signal. Sandali lang mga kaibigan. Dahil sa probinsya, brown out yata. Pero, sandali lang, ha? Ayun. Hoy, may pumatay. May pumatay ng ilaw. Pero bakit dumilim sa akin? Okay, sandali lang mga kaibigan, ha? Okay, anyway, marinig niyo naman ako kahit hindi na makita niyo yung mukha ko. So, ang malaga kasi sa akin yung mensahe. Mensahe para sa inyo. Kung po pwede, huwag kayo tatawag kung hindi niyo alam ang gagawin ninyo at saka sasabihin niyo kasi nakaka-stress makipag-usap sa hindi niya alam yung ginagawa sa tutulang. Kaya naiintindihan ko rin minsan yung mga tinatawagan nyo kasi daw paulit-ulit na hindi nyo naintindihan. Maliban lang doon sa paulit-ulit yung tinatawagan kasi hindi naman tama ang sagot nila. Okay lang yun. Pero yung problema ay hindi nyo rin intindihin yung sinasabi nila. Kumbaga hindi nyo masundot yung dapat sundutin yung tanong ninyo. Kaya paras lang kayo may problema. Kung sa Armed Forces, yung PGMC,
Sa totoo lang talaga, maraming fun. Ito, reminders ko lang sa Armed Forces, sa PGMC, kasi followers kayo ni Colonel Mitran, hindi naman totoo yung sinasabi niya. I need your video. Kaya nga sabi ko, starting last week pa, na yung nagsasabi sa akin na mga marites, dapat nakabidyo. Ngayon, kung hindi nakabidyo, huwag na kayo magkwento ng problema sa akin. Kasi wala akong basis na yung sinasabi nyo ay totoo. Dapat nakabidyo. Now, pag sinasabi lang bawal, ang tanong mo kagad, anong batas na bawal akong magbidyo? Pwede bang ipaliwanag nyo? Ganon. Paliwanag nyo, ano ang batas na bawal akong magbidyo? Mayroon silang ipapakita doon na yung nakalimutan ko na bawal. Bawal kang magbidyo doon sa mga aparatos nila. Alam mo, sa ospital, yung mga aparatos nila hindi pwede. Sa mga ibang area. Pero kung yung mukha nyong dalawa lang na nag-uusap kayo for security reason, evidence, kailangan nyong i-video. Walang bawal sa batas doon. Walang bawal. Kasi nga part of security. Buhay mo at saka yung pinag-uusapan nyo. Kasi pag nagreklamo kayo at wala kayong testigo, talo kayo. Di ba? Now, kung magreklamo kayo na ito'y sinabi niya na huwag kayong maniniwala kay Colonel Mitran, magsusumbong kayo sa akin, ay walang maniniwala sa iyo. Kasi kahit sino pwede magkwento, pag nakabidyo. So ang question na lang doon, legit ba yung video o hindi? Yun na lang yung question doon. Pero yung pinag-usapan nyo, ay dapat, magiging ebidensya ko yan, para, ito tandaan nyo, take note sa Armed Forces, individually, na membro ng Armed Forces doon sa PGMC, pag mali ang sinasabi nila at nakabidyo, dalhin natin sa Provost Marshal. Dalhin natin sa Provost Marshal. Anong case? Pag-isipan ko pa. Pero, may mali doon. Yung nagsisinungaling siya. Hindi siya nagsasabi ng totoo. So, yun ang kailangan natin. Dalhin natin sa Provost Marshal o dalhin natin sa boss nila. Kasi pag dinala nyo sa Provost Marshal, pati yung boss nila damay doon. Depende sa sitwasyon. Tandaan nyo, ulitin ko. Pag dinala natin sa Provost Marshal yan, pati boss nila kasama dyan na maireklamo natin. So huwag nyo isipin nyo kung paano. Basta ang importante, padala nyo ako ng video at ako ang magdi-decide. Pag-aralan ko, kung hindi ko kayang pag-aralan bilang isang officer, may abogado tayo. Sila yung nag-interpret ng batas. So, ikukonsulta natin sa abogado pag hindi ako sigurado. So, paulit-ulit na lang ito. May isang colonel ngayon tumawag sa akin. Kasama ko dati. Sabi niya, 100,000 lang natanggap ko 1999 ako nag-retired Tapos, 150,000 lang. Parang pang-EP lang yun Talagang pang-EP lang yan, 150,000 for 12 years differential. Pang-EP lang yun. May narinig pa nga ako na EP na katao ko dati. 250,000 ang natanggap niya for 12 years differential and 30 plus in the service in retired lieutenant. 250,000 yun Pero ang competition noon, take note. Ang competition noon, 2017 or 18. Magkaiba ang competition ng 2017-18 kaysa nag-start ulit sila nagbigay 2021. Doon sa aking pagbubulabog. Doon sa aking pagbubulabog.
Iba na ang competition nila. Dati-rati, noong 2017 or 18, nakapublish dyan sa PGMC, I'm talking now AFP nakapublish dyan ang competition kung magkano ang matatanggap mo. For after 2 months, nawala yung publication. Hindi na mahanap ngayon kung nasaan yung competition na yun. Pero may nakasave na competition. Ang nag-compute noon, isang public certified accountant. Pero hindi pa rin sila nagtapos sa competition, nagreklamo yung isang sundalo. Ngayon, dahil taga Mindanao, tinamad na rin pumunta ng Luzon. Pero sabi ko nga, kung kaya mong lumaban, nasa likod mo ako. Yun ang una kong tanong. Kaya mo bang lumaban? At sasamahan ko kayo. Pero yung paglaban nyo, siguro panglas ako. Kung nakikita ko na mayroong kang pruweba, may probable na talagang totoo yung sinasabi mo at ini-ignore ka na lang, that's the time sasama ako. Ang sabi pa nga ng ibang taga-PGMC, kaya nga nakabanya sa PGMC, for what? Tingnan nyo, yun yung sinasabi ko, kailangan kong dokumento na sinasabi nyo na ban ako sa PGMC. Ha? Kayong nagsusumbong sa akin, kailangan ko ng dokumento, video na nakaban ako sa PGMC. Kasi nga, pinag-aaralan ko ngayon yan, bakit ako naban sa Camp Aguinaldo? Bakit sa ibang kampo, hindi naman nila nagagawa, iban ako? Bakit? Terorista ba ako? Para iban nyo ako? Eh, kumukuha ka ng video. Bakit? Mayroon bang batas na bawalan ako ng video? Siguro, yung mga intelligence unit, yung amo ninyo, do sa, anong tawag, amudam, bawal yun. Signal, bawal yun. Pero yung Pinas, that is public. Ha? Public yan. Public yung perang hinahawakan nila, kaya hindi pwede maging bawal sa bawat Pilipino. Yung DBM nga pag nag-release ng pera, nakapost sa website. Tapos sasabihin nyo bawal. I'm sorry, General Commodore Cassis, sumasagot lang ako sa social media. Dito ko lang dinadaan. Pero saludo ako sa iyo dahil tinutulungan mo ang mga veterano. Saludo ako sa iyo. Sana pag-retired mo, matapos na itong problema. Kung hindi mo matapos, marami kang matutulungan. Because this will be your experience sa susunod. Ang dami nag-retire taga PGMC. Alam nyo ang sinasabi ko. Kasi kung hindi totoo ang sinasabi ko, mga commanders ng PGMC, matagal nyo na akong kinasuhan. Tandaan nyo na. Take note, mga veterano, mga kapwa ko uniformado, kung mali ang sinasabi ko, may kaso na akong kinakaharap ngayon. Pero dahil totoo yung sinasabi ko, wala akong kaso ngayon. Now, isa pang i-inject ko dito. Kaya ko minsan namamali ang information dahil pinupolitika nyo. Bakit ko daw binabanatan ang Marcos administration? Mga ungas rin kayo, Tandaan nyo, I started my advocacy since 2022 during the pandemic. Ang daming nilokong mga kababayan natin. 2020 ako nagsimula. Tapos sasabihin nyo, DDS ako. Mga tarantado rin kayo, Wala lang kayo magandang naratibo. Titirahin nyo ako ng titirahin ng personal. Hindi yan makatarungan. Hindi yan makatao. Eh bakit mo minumura presidente? I-atin ka presidente natin Dapat respetuhin niya ang taong bayan. Kaya nga sabi nga ni dating President Pinoy and Duterte, sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Naintindihan nyo ba yun? Kayo ang boss ko. Ang sabi naman ni Pangulong Duterte, kayo ang pinaglilingkuran ko, mga sir, ma'am. May punto siya.
Bangag, narinig mo ba yon? Wala akong narinig na mga katagang ganun. Mayroon akong narinig, inubos niya ang kaban ng bayan. Yun ang narinig ko. Kayong mga nagtatanggol kay Marcos, ano ang ginawa nyo during the campaign period? May nagawa ba kayo? Tumulong ba kayo? Ngayon magngangawa kayo? Sorry ha, didiscuss ko lang ito kasi nga babalatan nyo na naman ako ng Marcos na naman ito tinitira ko. Hindi. Dinidiscuss ko lang. During the campaign period, 6 million more or less ang itinulong kung boto. Kung bumuto man lahat yung members ng Bangal of Democracy. Ang witness dyan, si Martin Araneta, kapatid ni First Lady. At saka si Secretary Lagdameo. And normally, Colonel Binamin Samonte, retired general. And late General Gamos, kung buhay pa siya. Nandiyan pa ang buhay, si Colonel, retired General, isa pa, kalimutan ko, isang Police Colonel, Rodrigo Bonifacio. Kaya pa dinidiscuss ko na IMA, anti-corruption. Kaya pala, ini-ignore lang ni Araneta. Okay, balik tayo doon sa PGMC. Kailangan ko ang dokumento ninyo na maraming naninira sa akin. Haharapin ko lahat yan. Ang sinasabi ko ay katotohanan at walang gawang kwento. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mali ako, handa akong humarap sa inyong akusasyon sa akin. Ha? Kaya kailangan ko na ngayon ng video. Ayaw kong tumulong na walang video. Lahat ng mga nakausap ko, pag tumawag ulit kayo sa akin na walang video, hindi ko na kayo entertainin. Kasi napapagod rin ako kadaldal sa inyo. Lumalabas tuloy na marites ako, naninira ako sa PGMC. Tumutulong lang ako. Dahil naawa ako sa inyo. Yung isang kanan nga hindi niya alam na mayroon pa. Mayroon pa isa. Byuda, asawa ng general. Ang natanggap niya is 150,000 lang. General yun eh. Ha? Tapos 2004 nag-retired. So mayroon siyang how many years? 8 years? Tapos 150,000 lang. Ay kalukuhan yun. Okay, take note. Dalawa kasi ang set ng competition. Yung set 1 is 2000 to 2007 and 2008 to 2012. So, ang mangyayari, nireleasean ka ng set B 2008-2012. So, kampante ka na, na-releasean ka na. Meron ka pa palang 2000 to 2007. Hindi mo na pinaluwag kasi na-releasean ka na. So, saan mapupunta ang pera? Ngayon, marami na nagtatawag sa akin ng ganon. Kaya, dapat makita nyo, kung nireleasean kayo ng 20,000, pwede ba, sir, makita ko yung binabasa mo? Para talagang naniniguro ako kasi mayroon pa isang case. 2 beses daw siya binagyan ng pera, nireleasean. Pero as a recall, 1 beses lang at umabot lang ng 70,000. Supposedly, 150,000. Yung kapitbahay niya na isang staff sergeant, ang natanggap, 150,000, siya 70,000. Ano pinagkaiba yun? Okay, ganun rin sa Philippine National Police. Kayo sa mga Philippine National Police, baka sana pwede, kung may advokasya sa police ninyo, magtandim kami. Tutulungan ko siya. Kasi kailangan ng guts ito. Tapang at malasakit. Malasakit ka nga, pero wala ka naman tapang, hindi rin mag-prosper. Matapang ka naman, wala ka naman malasakit, wala rin mangyari. Kaya dapat magsama yung tapang at malasakit. Sa jail guard, may tumatawag rin sa akin. Sa Coast Guard, mayroon rin. Bakit kayo sa akin tumatawag? Walang tumutulong ba sa inyo? I need a counterpart. Tutulungan ko kayo hanggang sa dulo ng katotohanan. Nagsundalo pa naman tayo, nag-uniform tayo.
Hindi natin kaya ipagtanggol ang ating karapatan. Mali yun. Mali. Nung tayo ay pumasok ng service, hindi tayo natatakot. We will proud to serve the country. Kapalit ng ating buhay. Now we are retired, natakot tayo. Bakit tayo natakot? Kung kailan tayo malapit ng mamatay, saka tayo natakot. Nung bata tayo, hindi tayo natakot. Dahil may sweldo tayo. Ganun ba yun? So, hindi ko kayo kini-question kasi as a retired, ang mga retired, minsan nag-relax, painom pa yung kuya-kuya-koy. After how many months, patay kang bata ka kasi wala, sarap na ang buhay. Sitting pretty night. Yung iba naman, nag-enjoy pumunta ng abroad. Pero yung pumunta ng abroad, wala akong narinig kagad ng mamatay. Ha? Pero yung pag-retired kuya-kuya-koy, ayun, patay, narinig ko. Mayroon naman na na-stress sa katuwaan, nagpagawa na ng paggawa, sa excitement, na inom na siguro, patay. Mayroon naman na, basta, kanya-kanyang buhay. Mayroon mga iba, nagiging pastor, okay, pastor. Ako, ang aking kaligayahan, tutulong sa ginagago. Tumutulong sa mga niloloko. Yun yung advocacy ko. Yun yung after my retirement, excitement to serve the country, to serve the Filipino people. I love you all.